Magandang araw mga kaigan. Sa video na ito, papakita ko sa inyo kung saan makikita ang mga timing marks ng MB100. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel na ito, paki-subscribe, hit yung bell icon para ma-notify ka sa susunod kong mga videos. Ang una kong ipapakitang timing marks mga kaigan is yung sa camshaft side niya. Pero bago natin ma-access yon is tatanggalin muna natin yung valve cover niya. Yan. Katapos natin matanggal yung valve cover, dito sa sa harapang side sa harap, yan yung yan yung yan 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 yung sa camshaft side. And then yung isang sign yan andyan sa clip ng camshaft niya, yan yung sign niya sa camshaft side, yung sa clip at saka dun sa camshaft niya, yan. And then yung sa crankshaft niya is nasa crankshaft pulley sa ilalim, bandang ilalim sa crankshaft pulley niya. Andyan din yung timing marks niya sa crankshaft. Yan. May number na yan. Timing, tapos 10, and then 20, 30. May mga numbering siya mga igan. And then yung sa injection pump side, ito yung medyo mahirap kasi wala doon sa sprocket o sa harapan yung mark niya. Yan. Ang timing mark niya is nasa mayan yan, yung may butas na yan. Kukuha tayo ng ibang injection pump para maipakita ko talaga sa inyo kung nasaan yung timing mark niya. Kung nasa labas yan, to. Yan. Bubuksan natin yung bolt na yan. Yan yung tinuturo ko kanina. Yung may arong butas. Yan. Bubuksan natin yan gamit yung 17mm box or socket para makita natin yung marking o yung timing marks niya. Yan. Nasa loob niyan yung timing mark. Para makita natin, iikutin natin yung pump niya, yung sa may bandang sprocket. Note mga igan, yung pag inikot mo yung injection pump, halos magkapareho lang yung yan, katulad niyan, halos parang magkapareho lang yung parang timing marks. Pero ang tagang yung timing marks mga kaigan yan, is ang guhit niya is talagang malapit na doon sa butas, talagang nakausli na yung mark niya. Yan, hindi yan. Yan yung timing marks niya mga kaigan, yan. Dagdag kaalaman na rin mga kaigan, papakita ko na rin sa inyo para malaman nyo kung saan kayo mag-a-adjust ng idle niya, up or down. Una, luwagan muna natin yung 19mm nut na yan, and then ikutin natin up
or down para sa idle speed niya. Ayan mga igan, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Paki-subscribe, then hit the bell icon para ma-notify ka sa susunod kong mga videos. Thank you.